Magbasa lang tayo ng basa lang tayo ng 11 verses. Sabay tayo magbasa nito. Tapos yung the rest kasi sa PowerPoint is or sa natin is 1 to 28 whole chapter kasi to, pero babasahin natin yung ilang verses lang. So 11 verses. Sige, start tayo in verse 1. Nasabay tayong lahat. May isang lalaking mula sa angkan ni Zok na pangalan ay Elkana. Nakatira siya sa Rama, sa maburol Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay may anak naman, Ituho na anak ni Zok na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkana ay may dalawang asawa. Sila ay si Hana at Penina. May mga anak si Penina, pero si Hana ay wala. Taon-taon, pumunta si Elkana at ang kasambahayan niya sa Silo upang sumamba at maghandog ng Panginoon makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hupni at Finihas, ang mga pari ng Panginoon sa Silo. Sa tuwing maghandog si Elkana, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinigay niya kay Hana dahil siya ay bao ng Diyos. At dahil hindi na siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kaniyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon. Iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkana sa kanya, "Bakit ka umiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Silo, tumayo si Hana at nanalangin nang umiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Last verse, nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag niyo akong kalimutan." Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, na may mensahe ka para sa bawat isa sa amin ngayon. Lord, according to John, sa salita mo, Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa mga natanggap namin, Lord, ang mensahe ngayon, alam namin na ito, ikaw nakipag-usap sa bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon. Hindi ko alam ang mga pangailangan, Lord, sa bawat isa. Isa lang ang mensahe na maparinggan namin ngayon. But alam ko, Panginoon, ang isang mensahe, Lord, mag-bless sa bawat isa ngayon, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cover us with your precious word. Anoint your servant. Anoint every ear and every heart, Lord, na magtanggap, makinig at magtanggap ngayon sa iyong salita. And especially your servant, Lord. Lord, hallelujah. Wala akong magawa kung wala ka, Panginoon. I acknowledge, Lord, without you I am nothing. But thank you, Lord. Hallelujah. May gagawin ka sa bawat isa ngayon. May gagawin ka, Lord. Hallelujah. Lord, sa convention na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ay magkapatid. Alam ko may mensahe din pa mayang hapon sa ating National Director. Ito ang mensahe na i-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Women on fire for God, a wise investor like Hana. Natin, Women on Fire for God, ay tungkol sa, nag-refer ito sa passionate, madamdamin, mainit, masigasig, and fervent, maalab, nag-aapoy, fervent commitment to faith and service sa ating Panginoon. Hallelujah. It signifies a deep, unwavering devotion to God that motivates women to pursue their divine
purpose and engage actively in their spiritual life. Nga mga kababaihan, to pursue their divine, sa mga divine purpose ng Panginoon at ma-engage tayo sa mga activity sa ating spiritual lives. Amen. Marami tayong mga activities, lalo na tayong mga kababaihan, tayong mga nanay. But di natin kalimutan na most above all sa ating mga spiritual lives. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito ako mag-focus mga kapatid sa a wise investor like Hannah. A wise investor like Hannah. The word investor means mamuhunan. And then, kung ang word na invest, mamuhunan. Ang investor, mamumuhunan. So dito, tingnan natin ngayon ang buhay ni Hannah. A wise investor like Hannah. Women on fire, a wise investor like Hannah. Na ang women na nag-aapoy, ang women na on fire ay maging wise investor. Amen. Sabihan mo sa tabi mo, maging wise investor. Sino gusto dito na mag-invest? Lahat tayo gusto mag-invest. Lahat tayo gusto maging investor. Mamumuhunan, hindi lang gusto mag-invest, pero mamumuhunan talaga. Lalo na tayong mga nanay, lalo na tayong mga WMs. Lot of focus recently on the stock market. Kung speaking about invest or investors. A wise investor will study stocks before he invests in them so that he can maximize the return potential on the money he invests. Hindi ka lang basta-basta magbigay, hindi ka lang basta-basta mag-release ng money na hindi mo alam kung ano ang return nito sa'yo. Kaya nga, marami nang na-scam. Mayroon ka dito na-scam? Ikaw, pastora, ganun din. Lalo na mga pastor, ang dali-daling maskam. Kaya mag-usap kami minsan ng husband ko. Ito pala yung husband ko, si Pastor Abner. Nag-iisang husband ko. Ang return nito sa'yo, yung kung magkano yung pera mo, ang babalik sa'yo, mas malaki. Yung 30%. Kaya ang nangyari, pag hindi natin alam talaga yung bibigyan natin ng mga i-invest natin, talagang mas scam. Pero sa Panginoon, walang scam. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Those who would make a wise investment of their lives do the same. Sa mga lahat na gusto din maging matalinong investor sa kanilang buhay, sa aking buhay, sa iyong buhay, ay ganun din ang gagawin. Every action, every attitude, every activity is an investment, amen, in something, and it will reap dividends, either to the glory of God or to the glory of the flesh. Kaya, palagi tayong in-encourage that in every action and every attitude, yung mga attitude natin, every activity, hallelujah, mga investment yan, and in something, and it will reap dividends. Hallelujah, either to the glory of God or to the glory of the flesh. This passage presents to us a woman by the name of Hannah. Yung binasa natin na mga verses, she is presented as a woman who was a shrewd
investor of her life. Si Hannah na matalinong namumuhunan sa kanyang buhay. Kaya gusto sa Diyos na ito na mensahe ay ma-receive natin ngayon para alam natin kung ano ang gagawin natin, mga kapatid. Amen. Na maging matalino tayo. Hallelujah. Sa pamumuhunan sa ating mga buhay. Amen. Kaya she made a very wise investment. Si Hannah. Let's examine the wise investment of this great woman of faith on fire for God. Amen. Tingnan natin ngayon, hallelujah, ang mga investment ni Hannah, the woman of God, who is on fire for God. Alam ko si Hannah, always on fire for God. Amen. Amen. Kahit anong nangyari sa buhay niya, hindi siya humiwalay sa Diyos. Kahit anong mga challenges sa buhay niya. That's why naging wise investor siya sa kanyang faith and is always on fire for God. Now, number one, na mga investment na ginawa ni Hannah sa buhay niya. Number one, she made a wise investment in the family. Tayong lahat magsabi, wise investment in the family. Matalino siyang namumuhunan sa kanyang pamilya. At sa istorya, mga kapatid, sa binasa natin, mayroon siyang husband o asawa na si Elkanah. Pero si Elkanah may dalawang asawa. Si Hannah at saka si Penina. Si Hannah walang anak. Si Penina mayroon siyang mga anak. Kaya kung tingnan natin sa family, mahirap ang sitwasyon ni Hannah. But she made a wise investment in the family. Una, she invested in spite of difficulty. In verse 1 to verse 2, sa binasa natin, anong sinabi dyan, mga kapatid? Sa verse 2 na lang, dalawang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. At alam mo, mahirap to sa sitwasyon ni Hannah. But in spite na dalawa sila, in spite na wala siyang anak, hindi siya humiwalay. Alam ko dahil si Hannah is a woman on fire for God, alam niya may gagawin ng Diyos. Amen? Alam ni Hannah na ang sitwasyon na ito, may gagawin ng Diyos. Amen. Kaya, hanggat kaya, hanggat may lakas, hanggat may buhay siya, mga kapatid, namumuhunan siya sa kanyang pamilya. Hindi niya iniwan yung husband niya. Ngayon, sa panahon ngayon, maraming naghiwalay. Maraming mga asawa na hiniwalayan yung kanyang mga asawa. Bana at sawa. Tao natin ngayon mahirap talaga. Lalo na kung wala ang Panginoon sa pamilya. Kaya mahirap ang sitwasyon sa mga pamilya, lalo na wala ang Panginoon. Pero makita natin dito kay Hannah, she invested in spite of difficulty. Amen. Mga WM, kahit anong mga sitwasyon na harapin natin sa pamilya natin, kahit mahirap, kahit anong mga challenges, hallelujah, invest pa rin natin, hallelujah, para sa Panginoon ang pamilya natin, amen, para sa pamilya natin. In spite of difficulty, kasi alam niya may gagawin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Letter B, she invested in spite of discouragement. Hindi lang kay mahirap ang sitwasyon niya.
In spite of discouragement, Ito yung inaamoy ko. nadidiskurahin siya na wala ng paghinaan ng loob. Dahil palagi siyang walang anak, palaging punta sa templo, hindi dininig ng Panginoon ang panalangin niya. Ako, mayroon dalawa, ikaw, wala. Araw-araw, tuwing pupunta si Hana sa templo, yan talaga ang palaging marinig niya, iniinis siya palagi. Kaya sabi ng Bible, umiiyak siya hanggat hindi na siya kumakain. Grabe na talaga na discouragement yan. Yung hindi ka na kumakain. Pero tayo, kahit maraming problema, kain! Tingnan mo ang mga katawan! Kinakain ang problema! Sabihan mo sa kapatid mo, kainin mo ang problema! Kainin mo ang problema! Kaya wala Kami ni Pastor, sa church namin ngayon is we're now in 23 years as youth pastor, and then nagsama kami for 35 years. Kung mga istorya lang, testimony lang sa mga kahirapan namin, talagang hirap na hirap na hirap. May isang maraming pagkataon nung maliit pa yung anak namin, magpunta lang kami sa Cagayan de Oro, kami nung nagpastor, magpunta lang kami sa Jollibee, nakaupo lang, ang anak ko lang ang bilhan namin ng hamburger, yung may laruan. Tapos kami ni Pastor, nakaupo lang, tingin ng tingin, lip and right. Tapos pag yung mga spaghetti, pag ginanon-ganon sa tinidor, ano yun? Tapos yung mga malalaking chicken, pag maganon yung mga sa harap namin, parang kami din. Parang nanganganin kami na gusto din namin kumain, pero wala kaming makain. Para sa anak lang namin, makapunta lang ng Jollibee, makita lang niya na katulad ng ibang mga bata, may laruan siya, pero kami, wala. Tutulo lang yung mga luha namin. Siguro mag-question sa loob, ba't ganun? Mga alagad kami ng Diyos, mga pastor kami, yung sa harap namin, sa kanan at sa kaliwa, wala siguro itong mga Diyos, pero dagko kay spaghetti. Dagko kay mga manok. Pero kami nga wala pa. Kaya sabi ko kay Pastor Abdel, maraming pagkataon na sa ang mga yung pagkatao natin, batahanon ra, ano yun? Pagkatao na gusto na mag-surrender. Pero sabi ko sa kanya, huwag lang tayong susurrender. Kasi alam ko may gagawin ang Diyos. Alam ko may gagawin ang Diyos. Kaya ngayon, pag magstorya kami, magsabi ako sa kanya, nung nasakyan kami, magbiyahe kami, because Maragusan to Davao is 4 hours para biyahe namin. From Maragusan, bukid kasi yung Maragusan. It's little Baguio of Davao, the summer capital of Davao. Sabi ko sa kanya, pag nag-surrender tayo, nung nag-surrender tayo, hindi natin makamit yung mga blessing ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya salamat sa grasya ng Panginoon. Amen. Na hanggang ngayon, nakapagpatuloy dahil it is not by might, according to si Karaya. Amen. Kaya ngayon, pagpunta ng Jollibee, kahit anong kainin ko gusto, kaya! Kahit saan gusto kain, kaya! Sabi ko sa kape mo, kaya! Tapos na yung mga araw na tingin-tingin lang. Ngayon, kainan na! Kainan na! Grabe na mga blessing ng Panginoon. Kaya Hana invested in spite of discouragement. Siguro may magmarites sa'yo. Araw-araw may magmarites sa'yo. Mga kapitbahay mo imarites. Kayaan mo sila magmarites. Amen!